Ashley's point of view. Agad naman akong umiling. Ayoko na sa Australia. Wala naman kasi talaga doon ang buhay ko. Isa pa'y matagal na rin akong nawala rito sa bansa. Ay, bahala ka anak. Matanda ka naman na. Kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo. Nga pala, anong plano mo sa birthday ng mommy mo? Magluluto na lang po ako daddy ng mga handa sa birthday niya. Total, ayaw naman niya sa mga material na bagay. Matutuwa yun kapag nakita niya na pinaghirapan ko at pinag-effortan ko lahat ng handa. Nakangiti kong sabi. Tumayo na ang daddy niya sa swivel chair niya at may hinanap sa drawer ng table niya. Inilapag nito ang isang folder sa harap ko. You and Gabriel were annulled 3 years ago. What? Bakit wala akong maalala sa bagay na yun? Kaagad kong hinanap si Daniel nang matapos naming mag-usap ni daddy. Gusto ko na talagang malinawan sa mga nangyayari. Ayoko na ng ganito. Yung nagmumukha kong hibang dahil wala akong kaalam-alam. Nakita ko siya sa labas ng mansyon namin. Nakaupo siya sa swing habang may hawak na wine. Umupo ako sa tabi niya at saka tinawag ang pangalan niya. Nakangiti naman siyang bumaling sa akin pero sinimangutan ko lang siya. What's with that face? Please Daniel, enlighten me na ho. Nangungusap kong sabi. Kumunot naman ang noo niya. Dinugtungan ko kaagad ang sinabi ko. About the annulment and the day I got rescued. Huminga naman ito ng malalim saka ako inakbayan. Please let me know if your head hurts. Tumangutang mo naman kaagad ako. Natahimik pa kami ng ilang sandali bago siya nag-umpisa. Parang tinitimpla pa niya ang sasabihin niya para hindi sumakit ang ulo ko. Hindi pa kayo kasal ni Gabriel. Nakikita ko na talagang wala siyang interes sa'yo. Bilang isang lalaki, alam ko yon. Hanggang sa ikasal kayo, mas lalo pang tumindi ang pagtrato niya sa'yo. Ikaw naman bilang isang dakilang asawa, nagsusumbong ka lang sa akin o hindi kaya iiyak. Bilang kaibigan, ang trabaho ko lang naman ay i-comfort ka at bigyan ng advice. Wala ako sa posisyon para mangyaalam sa buhay niyong mag-asawa. Hanggang sana wala ang baby niyo at inutusan mo ko na ipasang petition papers ninyo. Wala naman talaga akong balak na lakarin ang annulment niyo dahil alam kong puno pa ng galit at puot ang puso mo dahil sa pagkawala ng baby mo. Sarado ang mga isip mo ng mga panahon ngayon. Hanggang sa nasabi mo nga sa akin na nauna nang pumirma si Gabriel sa'yo. Nagulat ako. Hindi ko akalain na kaya kanyang bitawan ng ganun-ganun na lang. Na kaya kanyang hiwalayan basta-basta. Parang wala siyang pakialam kung ano man ang mararamdaman mo. Yun ang tingin ko sa kanya. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na ilakad ang annulment papers niyo ni Gabriel. At wala pang 1 taon ay annulled na kayo. Ako rin ang nag-asikaso ng mga hearings mo nang hindi nalalaman ng asawa mo. Sa tulong na rin ng law firm namin. Nalaman na lang niya na annulled na kayo. Dahil yun ang gusto kong mangyari. Ang magkagulatan na lang. Ang pagkakamali ko lang bilang isang kaibigan mo ay ang sumunod ako sa utos ng iyong ama. Napatingin agad ako sa kanyang mga mata. Anong utos ni Dad? I didn't hear this before. Nang mapunta ka sa mga gustong kumuha kay Rose, agad kaming nagplano kung paano ka maililigtas sa warehouse na yon. Sumama si Gabriel nung oras na yun na sasagipin ka namin. Pero bago pa kami pumunta sa warehouse, ay natapos na ng mga tauhan namin yung mga kumuha sa'yo. Walang kaalam-alam si Gabriel at ang alam lang niya ay uumpisahan ka pa lang naming iligtas. Pagpunta namin sa warehouse ay naabutan na namin na wala na ang mga kumuha sa'yo. Pero ang alam ni Gabriel ay may ilan pang nagtatago sa ibang kwarto. Kaya naging maingat sila. Nagtanim kami ng ilang pasabog sa buong warehouse at alam naman ni Gabriel ang tungkol doon. Habang paakyat kami ng mga tauhan ko, nakaplano na ang lahat. I mean, bago pa man talaga sila dumating ng kasama niya, ay nakaplano na ang lahat.
Sinabi ko sa kanila na ilabas nila si Gabriel at ako na ang kukuha sa'yo dahil may gamit naman talaga kami pangtanggal ng kadena mo. Talagang wala siyang mahanap na pangtanggal ng kadena sa'yo nun dahil tinabi namin lahat ng pwede niyang magamit. Nang masigurado na ng mga tauhan ko na nakalabas na ng warehouse sila Gabriel, ay nailabas ka na rin namin. Ipinalit namin sa mga kadenang nakakabit sa'yo at ang isa sa mga katawan ng kumuha sa'yo. Naitakbo na kita bago pa sumabog ang buong warehouse at nadala ka na sa ospital. Samantalang ako ay bumalik sa loob ng warehouse at ipinaasikaso kita sa mga tauhan ko. Kitang-kita ko ang galit sa mukha ni Gabriel nun. Naiintindihan ko naman kung bakit ganoon ang reaksyon niya kasi akala niya pinabayaan talaga kita. Hindi mo naman ako pinabayaan eh. Naluluha kong sabi at niyakap ko siya. Kinabukasan nun, dinalaw kita sa ospital at nagulat na lang ako ng pagising mo ay wala ka raw maalala. Nasabi rin sa akin ng doktor na nagkaroon ka raw ng dissociative amnesia dahil sa mga nangyari sa inyo ni Gabriel at isip mo nang nagtanggal ng mga masasamang memories mo. Sinabi din naman sa amin na babalik ang mga memorya mo nang nawala ka kapag may mga tumulong sa'yo, kasama ng mga taong nawala sa alaala mo. Sigurado ko na si Gabriel ang dahilan, kaya bumalik ang mga alaala mo. Madalas kayong mag-date eh. Natuwa naman ako sa sinabi ni Daniel at kinurot ko siya ng pabiro sa tagiliran niya. Ikaw tsismoso ka? Kanino mo nalaman, kay Raul? Oo, saka sa tuwing hinahanap kita. Walang ibang bukang bibig yun kundi wala si Senyorita. Nakipag-date si Senyorita. Umalis si Senyorita. I laughed because of his expression. Ako naman, wala naman sa akin kung mag-date kayo ni Gabriel o kung ano man ang gusto niyong gawin. Ang akin lang sana'y hindi kanya ituring na parang kung sino lang. Napatangu-tangu naman ako at saka siya hinalikan sa pisngi. Thank you, Daniel, for being always there for me, for being a good friend for me from the very first start, and for being my hero. Hindi ka galit? Nagtatakang tanong niya. Umiling lang ako at natawa habang may luha sa mga mata ko. Bakit naman ako magagalit sa best friend ko? Alam ko naman na lahat ng ginawa mo para sa akin. Tama man o mali, malaking bagay sa akin yon. Niyakap niya ako babalik at naramdaman ko pa na hinalikan niya ako sa buhok ko. Thank you for understanding me, Ashley. God, you're so kind. Always remember that I'm always behind your back. I will do everything for you, kahit na ikasakit ko pa. Again, I'm sorry for the setup that I made for your ex-husband. Thank you, Daniel. And don't worry, you're forgiven. Abala ako sa pagtutulak ng pushcart, habang si Raul naman ay may tulak-tulak din na isa. Siyang namimili ng mga sangkap para sa lulutuin kong mga ulam, habang ang bibilihin ko naman ay ang mga ingredients ng cake at iba pang desserts. Bukod kasi sa iyo ng hilig na pagkain ni Mommy, kaunti na lang ang kulang kong ingredients, kaya lang ay hindi ko mahagilap kung saang parte nitong grocery store nakalagay. Mas gusto ko to. Narinig ko ang isang pamilyar na boses sa may likod ko, pero hindi ko nalang pinansin. Sigurado ka? Mas masarap to. Oo naman Ate Cindy, may hilig ako sa ganyan. Wait, Cindy? Saan ko nga ba narinig ang pangalan na yon? Nilingon ko ang dalawang babaeng nag-uusap na medyo malapit sa gawi ko. Ang dalawang babae ay pamilyar sa akin, kaya hindi ko magawang ialis ang tingin ko sa kanila para kilalanin sila. Naramdaman ko rin ang bahagyang pagsakit ng ulo ko. Ilang sandali pa ay naramdaman siguro nila na nakatingin ako sa kanila, kaya lumingon sila sa akin. Gulat na gulat ang reaksyon nila, just like the reaction of Gabriel when he saw me in the auction. Oh my God! Narinig ko pang sabi ng isa, tumakbo ito papunta sa akin. Ate Ashley! Niyakap kaagad ako nito ng mahigpit at nakita ko ang pag-alog ng balikat niya.
She's crying. Lumayo siya sa yakap at pinakatitigan ako. You're really alive! Masayang sabi niya tila hindi makapaniwala na nakatingin sa akin. Napansin ko naman ang paglapit ng kasama niya. Hi! It's so good to see you again, Ashley. Totoo nga ang sinabi ni Gabriel na buhay ka. I see. She still has a communication with my ex-husband until now. Yeah. It's nice to see you two here. Sige, mauuna na kami. Paalam ko sabay baling kay Raul na naglalakad na palapit sa amin. Hinawakan naman ako ni Rose sa kamay. Baka naman ate, pwede mo kaming samahang mag-lunch. Don't worry, may treat. Tinanggal ko naman ang pagkakahawak niya sa kamay ko at nakita ko pa ang pagkabigla niya. No thanks, ako magluluto ng lunch namin eh. Sige, aalis na kami. Bye Cindy and Rose. I smiled genuinely and waved my hands to them before I turned around. Narinig ko pa ang pagtakbo nila mula sa likod ko. Saka naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa braso ko. Kailan ka free, Ate Ashley? I miss our bonding. Umiling-iling lamang ako at tinulak na ulit ang pushcart. I'm sorry but I'm busy. I also don't prefer girl bondings now. Seryoso na saad ko. Busy ako sa pagtatanim ng mga bagong bulaklak ni Mommy na regalo ni Daddy kahapon dahil birthday niya. Dapat ay kasama ko si Mommy na magtanim ngayon ng mga bulaklak. Dahil simula noon pa man, ay ito na talaga ang bonding namin. Kaya lang ay masakit daw ang balakang niya. Nilalagyan ko ng pataba ang mga pagtataniman ko nang may gumulat sa akin mula sa likod ko. Agad ko namang sinamaan ang tingin ng lalaking yon. Natawa ng tawa sa kalokohan niya. Ano ba? Inis na saad ko sa kanya at tinuloy ko ang ginagawa ko. Naramdaman ko naman na umupo siya sa tabi ko. Ang sipag natin ah. Pang-aasar niya sa akin. Ngumuso lamang ako at nagpatuloy sa ginagawa. Ano nga pala ang sadya mo? Si Daddy? Kakaalis lang niya. Imporma ko sa kanya. Nope. Actually, ikaw ang pinunta ko rito. Nilingon ko naman si Daniel at nakita ko ang maaliwalas niyang muka. Ganun ba? Ano bang gusto mo? Juice? Soda? Coffee? Tea or water? Wag na, okay lang ako Ashley. Isa pa, hindi rin ako magtatagal. Ano ba kasi ang sasabihin mo? Itinuon ko na ang buong atensyon ko sa kanya at binitawan ko na ang hawak kong pala. Tumingin muna siya sa paligid bago bumaling sa akin. I need your backup. He's now using his serious voice. Tumayo na ako at inayos ang shorts ko. Ilang sandali pa ay tumayo na rin si Daniel. Okay, already may people now. Tumango naman si Daniel sa sinabi ko at nag-usap lang kami ng ilang sandali bago siya tuluyang nagpaalam. Napangiti na lamang ako sa salamin habang tinitignan ko ang sarili kong refleksyon. Bagay na bagay talaga sa akin ang pulang kulay na lipstick na lalong nagpatingkad sa kaputian ko. Pinasadahan ko pa ng isang beses ang buo kong ayos sa salamin. I'm wearing a fitted gray dress that hugs my body. Ang sinuot ko naman na heels ay yung hindi naman gaanong kataasan para kung magkahulihan man ay mabilis lang akong makakatakbo. Kinuha ko na ang bag ko na nakapatong sa kama bago pa ako lumabas ng kwarto ko. Tinext ko pa nga si Daniel na handa na kami ng mga tauhan ko. Pinagbuksan kaagad ako ni Raul ng pinto ng bulletproof namin na kotse nang makarating ako ron. Hindi rin nagtagal ay pinatakbo na ni Raul ang sasakyan namin papunta sa isang restaurant kung saan namin gagawin ang pinapagawa ni Daniel. Pagkarating namin ay pinasadahan ko pa ng isang beses na tingin ng restaurant. Pagpasok namin pero wala pa rin naman hanggang ngayon ang pakay namin. Umupo na ako sa isang lamesa habang si Raul at ang ibang tauhan ko ay nasa ibang mesa umupo. At bago tuluyang magsiupo ay nagdikit muna sila ng mga voice recorder sa mga mesa na nadaanan nila. Mayroong malapit sa banyo
malapit sa counter, malapit sa pinto, at ako na malapit sa mga bakanting mesa na maaring upuan ng mga babantayan namin. Hindi ko pa rin tinatanggal ang tanaw ko sa pinto nang may biglang tumawag sa akin sa cellphone. Si Daniel. Hey, we're now here. Yes, I know. Just want to inform you. They're now in the parking lot of the restaurant. Okay, thank you. Bye and take care, Ashley. Pagka-off ko ng tawag ay tumayo ako kunwari at hinaplos ko ng bahagyang buhok ko. Signal iyon sa mga tauhan ko na maging alerto na. Ma'am, may I take your order? Napalingon naman ako sa waiter na lumapit sa akin. Siguro ay napansin niya ang pagtayo ko. Just one order of buffalo wings. And for the drinks, I'll take red tea. Kaagad din namang umalis ang waiter pagkatapos makuha ang order ko. Nasumakto naman ang pagbukas ng pinto at pumasok na ang pinakahihintay ko. Ang magkapatid na Gutierrez. Hindi ko sila masyadong pinakatitigan dahil baka mahuli pa nila na nakatingin ako sa kanila. Isa pa ay may mga bodyguard din silang kasama. Pero kagaya ng mga kasama ko, ay sa ibang mesa umupo. Mas marami nga lang kaming kasama. Halatang maperang dalawang magkapatid na to base sa tindig, pananamit at syempre sa mga bitbit na tauhan. Ang babae na ang pangalan ay Laika, ayon kay Daniel ay ang madalas nakikipagkita sa mga mayayamang tao na kumukuha sa kanila ng maraming bawal na gamot. Habang si Ryan na mas matanda kay Laika ay madalas namang magbenta sa mga party ng negosyo nila. Napailing-iling na lamang ako. Sayang ang magkapatid na to. Maganda naman si Laika at hindi rin naman pahuhuli sa kagwapuhan si Ryan. Sa unang tingin ay aakalain mong mga anak sila ng artista o di kaya'y politiko. Pero kapag naungkat mo na ang buhay nila, mga masasamang tao sila. Looks can be deceiving talaga. Umorder ng magkapatid habang ako naman ay kunwari ay busy ako sa pagkain. Pero ang totoo ay hindi ko inaalis ang pagmamasid ko sa magkapatid. Ilang sandali pa ay nagulat ako nang may biglang tumabi sa akin sa lamesa. My ex-husband. What is he doing here? Stalking me? Wika ko sa sarili. Nakatingin si Gabriel sa akin habang ako naman ay hindi ko alam ang gagawin. Kung aalukin ko ba siya ng kinakain ko? O kung tatanungin ko siya kung bakit siya nandito? Hi. Masiglang sabi niya. Hindi ko naman mapigilan ang ngumiti. Hi, nandito ka pala. Kumain ka na ba? Anong gusto mong i-order natin? Umiling siya habang may ngiti pa rin sa mga labi. Umorder na rin ako. Okay lang ba na rito na lang ako sa table mo? Sure. May sunundan kasi akong tao kaya napadpad ako rito. Buti na lang at nandito ka. Hindi ako maiinip. Nakangiti na saad ni Gabriel. Sino naman ang sinusundan mo? Type mo? Walang emosyon kong sabi. Umiling ito habang nagtitipa sa cellphone. Crush? Nililigawan? Girlfriend? Not in the choices, Ashley. Sabi niya at inilapag ang cellphone niya sa mesa. Ako naman ang nagtipa ng text para sa mga tauhan ko. Para sabihan na pakinggan nila ang pinag-uusapan ng magkapatid at ang kasosyo ng mga to. Dahil hindi na ako makakapagmanman dahil kay Gabriel. I am stalking my ex-wife. Klarong-klaro na sabi niya dahilan para muntik ko nang mabitawan ng hawak kong cellphone. Nanlamig ang mga kamay ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko na rin alam ang itsura ko. Tumingin ako kay Gabriel na sana ay hindi ko na lang ginawa. Malalim na tingin niya ang sumalubong sa akin. Nakahinga ako ng maluwag nang dumating ang waiter at inilapag ang order ni Gabriel. Buti na lang talaga at dumating ito para basagin ang awkwardness na nasa table namin. Hindi niya pwedeng malaman na nakakaalala na ako. Ngayon pa na may plano na ako para sa kanya. Hanggang sa matapos ang transaksyon ng magkapatid na Gutierrez,
ay nandito pa rin ako. Pati na ang mga tauhan ko ay mga nasa mesa pa rin na inupuan nila. I felt guilty dahil hindi ko nakita ng mabuti ang mga nakausap nila. Dahil sa pagkwento sa akin ni Gabriel. Nang tumayo ang magkapatid na Gutierrez kasama ang mga kliyente nila, ay nakita ko na sinundan sila ni Gabriel ng tingin. Hanggang sa makalabas sila ng pinto, ay nakabuntot pa rin ang tingin ni Gabriel sa kanila. Kilala mo ba sila? Pagtatanong ko na kinalingon ng binata. Hindi. Nakita ko kasi na may oras na nakatingin ka sa kanila. Tumango na lamang ako kahit na medyo hindi ako kumbinsido sa sagot niya. Tumayo na ako pagkatapos. Tara na? Hatid na kita sa kondo mo. May pupuntahan ka pa ba? Masuyo niyang tanong sa akin. Hindi na. Nasa labas si Raul. Naghihintay sa akin. Pasimple kong tinignan ang mga tauhan ko na nagkanya-kanya ng upo kanina sa mga lamesa. Ang ilan ay tumayo na habang ang iba ay nananatili pa rin nakaupo na tila may ibang negosasyon. Hinawakan ako sa baywang ni Gabriel habang palabas na kami. Napatingin pa ako sa kanya nang maramdaman ko na medyo pinisil niya ang baywang ko. Pinamulahan ako ng muka at medyo nakaramdam ako ng kakaiba ng sandiling yon. Natanaw ko kaagad si Raul na nakasanda sa labas ng sasakyan namin nang makalabas kami ng restaurant ni Gabriel. Habang papalapit kami kay Raul, ay nakahawak pa rin siya sa baywang ko. Hinalikan ako ni Gabriel sa pisngi bago niya ako tuluyang pinakawalan mula sa pagkakahawak niya sa akin. Ihahatid sana kita kaso ayaw mo naman. Sige na, sumakay ka na. Ingat ka, Ashley. Nakangiti niyang sabi at siya pang nagbukas ng pinto ng kotse namin. Hindi naman ako pumasok sa loob ng kotse at sinapo ko ang magkabilang pisngi niya. Can I see you tonight? Malambing kong sabi sa kanya. Hindi naman nakaligtas sa akin ang pagningning ng mga mata ng binata. Kaagad siyang tumango at ninakawan pa ako ng halik sa labi. What's happening to him? Just text me later, okay? Okay. Sige, aalis na kami. Sabay baling ko kay Raul, napasakay na rin sa unahan. Ano kaya ang plano ni Ashley kay Gabriel? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.